Ito naman ang sabi sa ng mga senador dito sa Presidential Communications Operations Office, bakit kayo nag-allocate o naglagay ng budget na ang pinakamalaki na pinaglaanan ninyo yung sweldo at kasi mamahal ng sweldo dyan. Ang daming attached agency nito at ito rin ang humahawak sa mga sequestered na station, hindi lang government station, pati yung IBC Channel 13. Di ba sino ba nakaupo doon? Si Butanding, si Fat De Castro. Mataba yun mga kaibigan Ubod ng taba yun, di ba parang Butanding na nakabikangkang yun, no? Nagpapakuha pa ng litrato nung siya'y nasa tourism, kasama niya yung boyfriend niya. Iniikot nila lahat ng resort dito sa Pilipinas. Libre. Gastos ng Department of Tourism. Nagkakaso yan, di ba? Pero sa nilagay. Ito, double compensation yan. Yan si Fat De Castro, anak ni Noli De Castro. Mga kaibigan, sumusweldo na sa Channel 13, sumusweldo pa sa PTV4. Ano ba ang alam niyan? Mga kaibigan, ano ba ang kita ninyo, pati hindi lang sa elective position, naglalagay sila ng mga disqualified, humawak ng pwesto. Ang dami dyan, undersecretary, falsifikado diploma. Mga kaibigan, ang piniresintang mga credential, recto. Gawa sa recto. Pero mga tataas ng pwesto, tingnan mo yung, kumikita dyan sa Dolomite. Isa pa yun Wala naman tinapos yun, sinasabi, gumraduate. Kailan? Sige nga, maglabas tayo ng mga credential ninyo. Di ba? Puro peke Hindi nga nakatapos kahit high school Mga kaibigan, paano naging undersecretary yan? Mga yan. Double compensation si Fat De Castro. Mga kaibigan, sumusweldo na siya sa Channel 13, sumusweldo pa siya sa Channel 4. May batas po yun. Ipinagbabawal kang sumweldo ng 2 beses o ng 2 sweldo, tumatanggap ka ng 2 sweldo sa magkahiwalay na tanggapan ng gobyerno. Ang tawag doon, double compensation. Mga kaibigan, labag sa batas. Paano mong kakasuhan? Wala namang alam, bawal na magkaso ngayon Sa ombudsman, bawal na. Hawak na nila lahat Sabi ko sa inyo, kung si Presidente Duterte lang napapaimprenta tao, pinaimprenta na niya sarili niya para lahat ng sangay ng gobyerno siya na nakaupo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire. Ngayon, ang sabi dito sa deliberation ng budget, proposed 1.59 billion budget ang inihingi ng PCOO. Pero itong PCOO, napakaraming undersecretaries, assistant secretaries, at general managers. Yan ang sabi. Ako, may criticism ako. Huwag kayong magagalit. Sabi ni Gordon, ang dami niyong undersecretaries, ang dami niyong assistant secretaries, and dami ninyong general managers. Ayun na natin sabihin yung sinabi niya na ako,
sa Philippine Red Cross, I minimize expenses. I get the people that I really need. In fact, sa Red Cross ang nagpapatakbo niyan, apat o 5 tao. Yan, sabi ni Gordon. You really have to choose, sabi niya, where you want to fight. You cannot spread all your money in so many things. Sabi naman ni Amy Marcos, yun daw 1.59 billion proposed budget ng PCOO, ito'y inutil itong tanggapang ito Mga kaibigan Alam ba ninyo, marami sa tanggapan ng PCOO, under ng PCOO, wala namang kasaysayan Yung Philippine News Agency, wala yan Ano bang yan? Yan yung gumagawa ng news. Na nilagay nila sa kanilang website, istorya ng Department of Labor and Employment. Di ba ang tawag sa Department of Labor and Employment, DOLE? Di ba? Yung acronym, initial nung departamento, DOLE. Akalain nyo, ginamit na logo dyan, di ba? Yung DOL Philippines. At yan din yung nagbalita na namatay na si Goles, na ibang pangalan ng ginamit nila, pangalan. Kilalang tao si Goles. Kilalang opisyal ng gobyerno yun. Matagal. Maraming hinawakan pwesto bukod sa dati siyang Philippine Navy. Di ba? Mga kaibigan, meron pa. Inilabas yung isang dignitary na bago umuwi ng bansa. Mali rin yung referral doon sa nationality ng tao. Isipin ninyong katarantaduhan yan. Wala naman yan Isa yan sa mga patabaing baboy. Ginagamit lang ng mga opisyal yan sa PCOO, mga kaibigan, para pagkapirahan. Yung istasyon ng radyo, yung dating radyo ng bayan, na ang pangalan niyan nasa ilalim yan ng Bureau of Broadcast. Bureau of Broadcast Services. Mga kaibigan, ang daming istasyon yan, provincial station. Pero karamihan sa mga istasyon yan sa probinsya, hindi na gumagana. Pero patuloy silang kumukubra, nag-allocate ng budget para sa mga provincial station na hindi naman umaandar yung istasyon. Nagpapasweldo sila ng mga tao ron na wala naman. Wala naman silang dapat pasweldoin dahil sarado yung istasyon. Bakit? Sira-sira na Hindi na gumagana mga transmitter. Yan ang pinakamaraming istasyon sa Pilipinas. Mga kaibigan. Inimbestigahan ba yan? At ang balita natin, ibinebenta nila ngayon sa mga probinsya, yung mga gusto mag-invest, kinukunan na nila ng tigli 5 milyong piso. Halimbawa ako, gusto ko magkaroon ng istasyon. Magbibigay ka, hindi ka nakukuha ng prangkisa. Ipagagamit nila sa iyo, kunyari, istasyon ka nila. Di wala nang sisita sa iyo. Gagawin nilang misnomer yung pangalan ng istasyon para magmukhang istasyon ng gobyerno. Nagbabayad sa kanila ng 5 milyon. Sila kunyari, bibili ng equipment, ganyan. Pinagkakapirahan. Ang dami dyan, di ba? Wala naman ginagawa, kundi gamitin yung pera ng gobyerno para pabanguhin si digong nyo at murahin ang lahat ng tao na alam nilang
hindi sumasang-ayon, hindi malulunok yung ginagawang mga katarantaduhan at nangyayaring kalokohan sa kasalukuyang administrasyon. Pamumura ka nila dun sa troll. Mabuti tinanggal sila ng Facebook eh. Oh, hindi ba? Binabayaran nila yun eh. Sila nagbabayad nun eh. Ang daming kalokohan ho dyan sa tanggapan ni Andanar, mga kaibigan. Wala ka pa dyan, binabanatan ko na yan. Ha? Panahon, lahat ng panahong inabot ko, binagbabanatan ko na yan. Galing ako dyan eh. Kaya alam ko eh. Mga kaibigan eh. Alam ko kawalang yaan dyan. Ngayon, ito sabi, some 1.4 billion is allocated for personal services and the maintenance and other operating expenses. Hindi na naman maliwanag yun. Ano yung mga personal services na yun? Hindi ba kamakailan lang eh, sinita rin ng COA ito? Itong PCOO, mga kaibigan, kamakailan lang, di ba? Napabalita yung paglamon nila, milyon-milyon. Hindi ho buong PCOO yun lamang Bureau of Broadcast. Na namamahala dyan sa mga radyo ng gobyerno, mga kaibigan. Pero wala silang silbi. Hindi ba? Dahil kung may silbi yan, sana dyan nakikinig ang tao. Wala nga eh. Wala nakikinig dyan eh. Kahit anong lakas pa ang gawin mong istasyon na yan, hindi ka pakikinggan. Dahil walang naniniwala. Yan, pwede kayong magpalabas dyan, mga caller, yung pala, hakot. Kamukha nung ginawa nyo sa Manila Bay, nagakot. Di ba? Ng taong pupunta ron. O ngayon kayo magpapunta ng tao ron. Para makita nila. Ano itsura ngayon ng Manila Bay? Kulay gray. Yung naging kulay gray yung Dolomite. Paano? Wala na. Inanod na eh. Mga kaibigan. Yung budget nyo, sabi ng senador, 1.59 billion. So mga 100 million na lang yata yung natira, parang ganon. Kaya nga ako nagtataka. Kasi puro sahod at saka MOOE. We are asking you to focus on engineering. Sana tutok tayo sa engineering. Mali ka, Aimee. Mali ka. Wala nang pag-asa yan. Yan mga istasyon na yan. Yan milking cow yan. Gatasan yan. Yang opisina na yan. Lahat ng opisina sa ilalim ng PCOO, puro gatasan yan. Puro nakaw ang ginagawa dyan. Yan, babadgetan mo ng MOOE. Sip mo, maintenance and other operating expenses, personal services. Kung ako yan, pa-inventaryo ko lahat yung, yung istasyon yan. Pa-inventaryo nyo muna. Kayong mga senador. Asa nito? Ilan ang istasyon nyo sa Pilipinas? Sige nga, isa-isahin natin. Pa-inspection ninyo. Tignan ninyo kung gumagana. Di ba? Simple lang yan eh. Hindi kayo mahirapan. Tatawag lang kayo ng tao mag-i-inspeksyon doon sa lugar kung saan mayroong istasyon. Pa-inspeksyon nyo. Tignan ninyo. Magkakaalaman kung ilan ang gumaganang istasyon talaga ng gobyerno. Pero pinasusweldo yan kasama yan. Doon sa sinasabi ninyong personal services at saka maintenance and other operating expenses. Mga kaibigan, pamimili na kahit anong gawin mo, mali ang policy. Yan mini-maintain lang para maging milking cow. Habang buhay na gatasan.
ng tanggapan ng dati nga press secretary, di ba? Ngayon PCOO. Oh. Sa ilalim po ng panukalang budget ng PCOO sa 2021, 79.23 million ang inaprobahan ng budget management, Department of Budget Management para sa capital outlay. The highest allocation, the capital outlay goes to allocated for the Government Communications Academy. Ano yan? Government Communications Academy. And the purchase of its ICT equipment, software, which amounts to 52.35 million. Yung mga ninakaw nito sa ASEAN, hindi na i-account, di ba? Sinita rin ng COA yun. Yung mahigit 700 milyon na anomalya na nangyari po sa ASEAN. Ginawa nitong PCOO. Mga kaibigan, over 13 million is earmarked for the procurement of ICT equipment for the Radio Television Malacanang, RTBM, Philippine Broadcasting Service, ito nga yung radyo, and 1.77 million for News and Information Bureau, NIB. Itong mga kaibigan, ang daming tao nito. Sabi nga nila, ang daming undersecretary, ang daming assistant secretary, ang dami ring managers. Puro mismanage naman. Mismanagement. Ang lahat ng tanggapan. Sipin mo bakit si Pat De Castro may pwesto na, samantalang yung mga manggagawa sa IBC 13, ang liliit ng sweldo. Mga kaibigan, sila nagpapasasa sa sweldo. Yung mga opisyal ng Channel 13. Di siyempre, ganun din sa 4. Yun ngang kwan yung commercial nila, Wanda Teo, di ba? Tsaka ni Tulupong. Asa na yun? Yung mahigit 100 milyon, nabayaran ba? Naibayad ba? Naibalik ba? Yung pera sa DOT, sa tourism, at saka mga kaibigan nandun pa rin, di ba? Pati programa nila, nandun pa rin. Walang yaan na. Ito dito, face to face mga kaibigan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ilang administrasyon na ang dinaanan natin. Wala pong katulad dito. Dito tahasan ang panloloko. Halimbawa, yung Manila Bay, di ba? Sabi, hindi naman totoong ano yan Inanod yung dolomite nung umulan. Ba't may gray? Yun na niyang gray. Humalo yung gray na buhangin. Ano ibig sabihin? Napunta sa ibabaw yung nasa ilalim. Nagpalit sila. May isip yung buhangin. Marunong makipagpalit ng pwesto. Sa dolomite. Mga kaibigan. Mga tarantado. Kung ma-improve lang po, Ito sabi, I was in Region 10. Yan. Sino ba itong nagsasalitang ito? Nakausap ko po yung regional director. Meron kaming 1 million students. Ito si Andanar na walang laman ng ulo. Malaking tao pero wala rin laman ng kukote, kamukha ni Bato. Wala na, mga kaibigan. Ang laki ng hinihinging budget na nakawin ito. Kasi ito, tatakbo rin senador ito
plano rin ito, kumandidatong senador. Sipin nyo, kapal ng muka. Bakit ka magiging senador? Diba? Bakit? Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ngayon, yan ang problema natin ngayon, nalutas nila itong away na nilikha sa Kamara, pero sa mga problema ng bayan, wala silang nilulutas. Dinadagdagan pa. Halimbawa, katulad yung problema natin dyan, ang pinakamalaking problema natin, yung ating national security na ng bansang Pilipinas. Nanganganib na ang mamamayan, ang bansang Pilipinas, dahil sa pagsalakay ng inchik dito sa ating bansa. At ang katunayan, may panibago na naman pribileyo silang ibinigay sa mga inchik. Yung makapasok ng mabilis dito. Meron na nga visa upon arrival, ginawa pang express. Fast lane daw, fast lane. Mabilis. Katumbas nung express lane. Ginawa ni Locsin. Diba? Guro, magkano kaya binigay ng inchik kay Locsin? O yan ang utos sa kanya ni Digong nyo. Mga kaibigan. Yun lang naman yun eh. Tsaka magbibigay din yun. Kahit utos pa rin ni Digong nyo, bibigyan pa rin siya ng inchik. Diba? Mga kaibigan, sipin ninyo, binigyan ng panibagong lisensya ang mga inchik para mabilis na makapasok dito. Ibig sabihin no, pag express lane, kayo walang makikialam. Basta yan walang question. Walang question. Pasok lang. Inchik, pasok. Ayan po. Di dadagsa ngayon ditong inchik. Lalong madadagdagan ang inchik. Yun ang balak nila. Punuin ng inchik itong Maynila. Itong Metro Manila. At saka yung mga lugar na nanganganib ang security ng ating bansa. Katulad yung mga shoreline natin na inuukupahan ng mga inchik. Mga kaibigan. Lalaking problema niyan. Pero ang pinagkakaguluhan, yung speakership, sino ba yung mga hinduropot na yan? May mapapala ba tayo dyan? Wala naman Yung budget, naniniwala kayo magagamit sa ano yun? Sa COVID? Nga lang PhilHealth, may nangyari na ba? Sa PhilHealth? Wala na, di ba? Limot nyo na. Yung pastillas, may nangyari na ba? Yung Pogo. May nangyari na ba? Wala. Mga kaibigan. Kaya nakapagtataka madaling malutas nila yung problema. Baka balang araw, tatawagin nilang accomplishment ito ibibigay nilang accomplishment ito kay Digong nyo, sasabihin, ang galing na presidente niya. Bakit? Naayos niya yung gulo sa Kamara. Siya nakaayos niyan paano niya hindi maayos? Siya nagpagulo niyan. Mga kaibigan, gagamitin pa nga niyan. Achievement. Mga kaibigan, yung katarantaduhang yan.
Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Si Ka Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bakit nga naman itong mga kung sino pa yung pinatatakbo ng simbahan, yung pa mga mahal maningil ng tuition fee at nagpapahirap sa mga tao, nagsasamantala. Hindi ba ang daming nagsamantala ngayon sa pandemyang ito, pinagsamantalahan ng PhilHealth, ospital, mga may-ari ng ospital, kasabwat ang PhilHealth. Isang araw ka pa lang sa ospital, 400,000 na ang babayaran mo, ang billing mo. Tapos ilalagay kang COVID kahit hindi ka COVID. Para yung 750,000 makuha nila, iba pa yung sisingilin sa'yo. Diba? Kukolektahin nila yung sa PhilHealth, automatic. Mga kaibigan, ang Meralco, lintik po, ang tubig. Sabi nga, ang tubig pala sa ibang bansa, lalo sa Canada, libre ho kami tubig dito. Wala kami binabayaran sa tubig. Talaga naman tayong walang dapat bayaran kundi serbisyo . Pero pag binasa mo, billing mo kung ano-ano. Di ba? Sapagkat ang tubig, walang nagmimiyari niyan . Lahat tayo may-ari ng tubig . Di ba? Kaya nakita ninyo sa mga bansang meron langis, yung mga may langis na bansa, ang mga tao dyan, kasama silang nabubuhay, binubuhay sila ng gobyerno. Kaya mga tamad dyan, yung mga Arabo, di ba? Paano? May may tinatanggap yan mula sa gobyerno bilang kita sa langis. Mga kaibigan. Kaya ang gasolina ron, mas mahal pa ang tubig doon kaysa sa gasolina. Mga kaibigan, mura, mabibili mo ron. Kumbaga, serbisyo lang nung gasolina, binabayaran mo. Di ba? Mga kaibigan, tubig, wala sila kasing tubig doon. Ganun Etong pinag-aawayan dyan sa South China Sea, langis yan Gustong kamkamin niya ng inchik. Pumapayag si Digong nyo, siya lang ang kikita dyan Sila lang ang makikinabang dyan. Kaya niya pinapayagan ng inchik dyan. Mga kaibigan, sipin ninyo, gaano kalaking kwarta yan? Kung yan po, dapat ang mga langis dito pinakikinabangan ng Pilipino, katulad sa Brunei. Ang mga tao dyan, may sweldo rin galing sa gobyerno dahil sa langis. Mga kaibigan, isipin niyo yan, di ba dapat ang mga tao rito may nakukuha doon sa Malampaya? Sino mga nakinabang sa Malampaya at makikinabang ngayon? Si Digong nyo Bakit? Yung Dennis Uyang may control ngayon nung Malampaya. Mga kaibigan, umalis na yung Shell etong ang dami raw laman yan langis na yan gustong makuha ng inchik, kinukuha ng inchik. Hindi na naman makikinabang ang mga Pilipino dyan. Dapat maginhawa ang buhay ng mga Pilipino Kung paano yung mga Arabo, magiginhawa buhay nun Hindi nila kailangan magtrabaho. Karagdagan na lang yung trabaho sa kanila. Dahil kahit wala silang trabaho, binubuhay sila ng gobyerno nila.
Dahil may bahagi silang lahat sa kinikita ng langis. Dapat ganun ang mga Pilipino. Pero wala. Pinagbibili ng leader para sila lang ang kumita. At manatiling busabos ang mga mamamayan. Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. At magbabati-bati muna tayo yun. Nagloko na naman. Ang demonyo. Saan ang babatiin natin? Wala. Ang dami. Kaya lang dito nawala na naman eh. Yung ating mga katropa, binabati natin. Unahin ko itong mga sila Eril Biscocho, Ernesto Buco, at Evelyn Buco ng Tondo. Taga-Tondo yan eh. Si Roger de la Cruz, si Pris Joe Lapis ng Laguna, Baste, Sebastian, Alvin Combaliser, Ariel D. Kabawatan ng Singapore. Ewan kung nasan ngayon si Ariel. Si Leonida Tolentino ng Canada. Si Hugo Dictado ng Santa Rosa, Laguna. Mamu Moon ng Japan. Hani Liwanag, Rosalinda Ingol. Alet Calmateo, Hubert Ivan Pang. Ed Yumul Casquejo. Ayan, pwede na akong bumalik-balik dito na sa... Ay, nawala na naman eh. Ba't ganun kaya? Pagbabasahin ko na, mawawala na siya. Jerry Baleros, Marilyn Valencia Smith. Ang ating mga katropa, Arlene Monbarias ng Amsterdam. Sa Tokyo, si Jorge Beichong. Sa Italy, si Joel Diaz at Carolina Luge. Si Susana de los Santos, Rosita Disi, Kaani, Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Noli Jacinto. Salamat nga pala kay Mr. Noli Jacinto. Ramon Santos, Greg Belus Jr., Ricky Sabong King, Noques, Dean Eclar, Celso Paglingayin, si Eric Swan, Zitaku Ador Russell, Ana Maria Aquino. Wala nang patawad ang gobyerno. Alam nila na pandemic, sobra maningil ng tax sa mga negosyante. Ito nga pala, di ba? Kung yun ngang airline company humihingi ng ayuda sa gobyerno natin ngayon, isipin mo yan. Yan, bibigyan yan kasi malaki yan eh. Isipin mo yan, ba't hingi ng ayuda? Di lalong dapat tulungan yung mga mahihirap, di ba? Maliliit na negosyo. Kaya sabi ko sa inyo, ang benepisyo, katulad sa Japan, di ba? Para sa lahat. Sa Amerika, para sa lahat. Dito, hindi. Para sa kanila. Mananakaw. Magnanakaw lahat yan. Ako, mga kaibigan. Yun lang, papuntahin ka, kukunin yung pangalan mo. Lahat ng information mo kukunin. Tapos hindi ka natatawagan. Para daw sa ayuda yun. Di kinuha nila. Ginamit ka lang. Sinensus ka para magamit ka sa pagkolekta ng mga hayop na yan, pag nanakaw na yan. Jerry Baleros, watching from Milan. Si Mirna Guillermo, binabati natin. Mirna Guillermo ng Chicago, tsaka si Roxanne Rankin ng Florida. Si June Gases ng Guam, dati pong bokalista ng Abracadabra.
Si Walden Kihanberry, sa Guam din po. June de Valencia, si Andres Bonifacio, Kamaita Basilio, si Reggie Marquez, Carlos Caloy Cuevas, Hubert, binati natin to, si Ramon Santos, si Hector Ponasier na kaibigan natin, at binabati natin, binabati raw niya si Velasco. Welcome, newly born corrupt Speaker of the House. Dynasty ito eh. Tatay niya, nanay niya, nakapwesto rin eh. Iba, dating Supreme Court Justice yun, tatay niya. Ngayon, governor o mayor sa kanila. Kung hindi, inanay naman niya. Pareho nakapwesto yun. Virgilio Ilag, Reggie Marquez, nagbayad ka ba, Ka-Percy? Saan? Sa Meralco? Nagbayad ako. Boy Tapang, si Oliver Ferrer, si Virginia Parkinson, Alex San Mateo, Talakag, hindi ko mabasa eh. Alet Calmateo, si Jesse James Poot, Luz Bimin Romana, ayan, Hilario Baldubino, Edwin Javier, Rudy Santos ng Horoscope, sa California. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Caldero, Cayetano. Bye-bye. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na